Magandang umaga po sa lahat. Lalo na po sa aking mga kababayan at mga kapatid. Ngayon po, meron po tayong bidyong reaksyon. Itong nakasulat po sa Apokalipsis 22:18 hanggang 19. Ito po, tungkol po ito sa isang babala sa pagtuturo tungkol po sa banal na kasulatan. Dito po, mababasa natin sa talatang 18 ang ganito. Aking sinasaksihan sa bawat taong makikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ang magdagdag sa mga ito, ay dagdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Dito po, napansin po natin dito, na ito sa 18, mayroon pong babala sa mga taong gumagawa ng pagdagdag, lalo na po sa kanilang pagtuturo tungkol po sa Biblia o banal na kasulatan. Kung ganito, anong mawala kapag dagdagan mo po? May parusa po nga nakasulat sa Biblia. Yung sa 19 ay ganito. At kung ang sino man ay mag-alis o magbawas sa mga salita ng aklat ng buo ng hulang ito, ay alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Kung ganito, dagdagan mo o bawasan mo ang nakasulat sa banal na kasulatan, pareho po may parusa. Hindi po makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ganun po, tama po ang ating Panginoong Jesucristo sa pagpasulat niya sa Juan 17:1 hanggang 3 ay ganito. Juan ganito po. Juan 17:1 hanggang 3 ay ganito po ang nakasulat. Ito po ang nakasulat sa Juan 17:1 hanggang 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtiringala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Dito po sa 3 may mababasa po tayo. Ang buhay na walang hanggan, kung kilalanin mo ang Diyos na iisang tunay na Diyos. Kung hindi tunay ang Diyos mong kinikilala, ang buhay na walang hanggan, ito ay hindi mo matatamo. Kung ganon, kailangan po
kung mananampalataya tayo tungkol sa Diyos, yung tunay na Diyos ang dapat natin kilalanin. Kung ganun po, may kaugnayan ito sa babala. Bakit po? Ang babala po, kung dagdagan mo o bawasan mo, may parusa po, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi mo matatamo ang buhay na walang hanggan. Kung ganito, itong dagdag at bawas, hindi na to mababasa sa Biblia. Bakit po? Tapos na po ang Biblia, ito po hindi na natin mababasa. Makapakinggan lang natin ito sa mga reliyong nagtuturo na mayroong dagdag at bawas. Mababasa lang natin ito sa mga reliyon na mayroong mga aklat na kanilang sinusulat tungkol po sa kanilang pananampalataya. Kung ganito, ito pong pagtuturo na may dagdag at bawas, hindi na ito mababasa sa Biblia. Tapos na po ang Biblia. May babala na po sa mga taong magdagdag at magbawas. Kung ganon, saan po sa kanilang tinuturo, dahil po ang reliyon ngayon, marami na po umabot ng 45,000. Kung ganon po, sa alin natin ito makilala na itong dagdag at bawas nasa kanilang aklat? Naroon sa kanilang aklat. Itong pagtuturo po tungkol sa pagkilala sa tunay na Diyos. Ano po ito? Itong tinatawag po na Trinitarian. Itong Trinitarian, hindi lang po Katolisismo ang nagtaguyod nito. Marami pong mga reliyon nagtaguyod nito. Trinitarian. Isa na po, mabanggit ko po yung Sabadista. Itong pagtuturo na Trinitarian, may mababasa ka po dyan na dagdag at bawas. Hindi lang po sila ang nagtuturo nito. Meron pong nagtuturo na dalawa ang Diyos. Yung saksi ni Jehova. Yung saksi ni Jehova po, ang tinuturo nilang Diyos ay dalawa. Almighty God at Mighty God. Kung ganun, hindi ito pantay. May mababang klase sa pagka-Diyos, may mataas na klase sa pagka-Diyos. Kung ganito, dapat natin itong talakayin at siya sa ating mabuti, wala ba itong dagdag at bawas? Meron namang paniniwala po na tinatawag na wanis. Itong wanis po, iisa lang ang kanilang paniwala tungkol sa Diyos. Pero itong iisang Diyos na kinikilala nila, hindi po ito ang tinuturo ng ating Panginoong Kristo. Bakit po? Ang Diyos na kinikilala nitong mga nagtaguyod sa paniwalang wanis ay si Kristo na po. Yung taong nagturo tungkol sa isang tunay na Diyos, yun po ang kanilang kinikilalang Diyos. May mga sitas po silang ginagamit sa Biblia, pero hindi po nila naunawaan ang sitas sa Biblia. Na ituro nila na hindi po akma. Kung tingnan nyo ang mga kanilang pagtuturo, hindi na po nagkawangis, nagkakontradiksyon na po. Pero sa midaan nating reaksyon, ang pagtuturo po sa Biblia ay walang kontradiksyon, nagkawangis mula sa Henesis hanggang sa katapusang aklat na ang Apokalipsis. Ito po nagkawangis, hindi nagkasalungatan.
Kung ganun po, itong pagtuturo na Trinitarian, ang kanilang paliwanag po, tatlo ito, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Dito po sa kanilang paliwanag, itong Ama, hindi ito ang Anak hindi ito ang Ama, at ang Ama, hindi ito ang Espiritu Santo. Hindi ito ang Espiritu Santo, hindi ito ang Ama. Gayon din, ang Anak, hindi ito ang Espiritu Santo, hindi naman ang Espiritu Santo yung Anak. Pero silang tatlo nagkaisang Diyos sa kanilang pagtuturo. Itong tatlo na to, hindi ito. Wala ito, pantay-pantay po sila. Walang mataas sa kanila, walang baba sa kanila. Pantay-pantay po sila sa kanilang pagka-Diyos. Kung ganun po, wala ba itong natuturo na dagdag at bawas? Ito ang ating bigyang sagot. Ito pong pagtuturo na pantay-pantay sa kanilang pagka-Diyos, ang Ama kapantay sa Anak, ang Ama kapantay sa Espiritu Santo, ang Anak naman kapantay sa Ama, ang Anak ay kapantay sa Espiritu Santo. Yun din, ang Espiritu Santo kapantay ng Ama, kapantay siya sa Anak. Wala ang mataas sa kanila, walang baba sa kanila. Pero itong lahat na kanilang paliwanag, sinabi ko na kanina, ang dagdag at bawas hindi na po mababasa sa Biblia, kundi mababasa sa kanilang mga aklat na nakaugnay sa kanilang pananampalataya. Unahin po natin itong pantay-pantay. Itong nakasulat. Itong nakasulat sa Mateo 24:36 ay ganito. Mateo 24:36. Basahin po natin ito. Mateo 24:36. Unahin po natin ang 35. Ganito ang nakasulat sa 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat, ang aking mga salita ay hindi lilipas. Itong sa 35, ang binanggit dito, ang araw ng paghukom. Ito po ang nakasulat sa 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Dito po, sa araw ng paghukom, kahit pa ang anghel, kahit pa ang ating Panginoong Hesukristo, hindi nila alam. Sino lang ang nag-alam? Ang Ama lamang. Kundi, dito pinatunayan dito na hindi sila magkapantay. Dahil po, sa bagay na yan, sa araw ng paghukom, ang nakaalam lang po ang Ama. Kung ganon, kung pantay sila sa pagka-Diyos, alam po ng ating Panginoong Hesukristo.
Pero sa nakasulat po, hindi alam ng anak. Ano pa pong katunayan na hindi sila pantay sa pagka-Diyos? Itong nakasulat po. Dahil po dito, may mga talata po sila sa Biblia ginagamit para po kanilang patunayan na si Jesucristo ay Diyos. Pero dahil sa sulat na to, hindi po pantay. Kung ganon ang kanilang pagturo tungkol po sa pagka-Diyos, hindi na po napatunayan sa nakasulat dito. Bakit po? Hindi alam ng anak. Kung ganon, kung itong mga bagay na to alam ng anak, ay pantay sila sa pagka-Diyos. Pero po, hindi alam ng anak. Kung ganun po, itong pagtuturo na pantay sa pagka-Diyos, mali po. Dito po na ituro na magkasalungatan na po ang Biblia. Kung ituro nila na itong Panginoong Jesucristo ay Diyos, nagkasalungatan na po. Bakit po? Hindi sila magkapantay. Kung ganun po, itong pagtuturo, bakit tiniyak po naming mga Iglesia ni Cristo na ang Panginoong Jesucristo po ay hindi siya ang tunay na Diyos dahil po sa kanyang pagsusulat, pinasulat sa Juan 17:1 hanggang 3. May mapansin ka po dyan. Ang sabi sa 3, ang buhay na walang hanggan na makilala kanila. Itong pagsalitang makilala kanila, kung tingnan mo mabuti, suriin mo itong mabuti, hindi ito akma. Bakit po? Dahil po, mula nang namatay ang katapusang membro sa Iglesia ni Cristo na si Apostol Pablo noong 99 AD, mula dyan hanggang July 26, 1914, buong sanlibutan na po ang tinuturo na Diyos ay si Kristo. Kung ganon ang dapat gamitin dyan, yung nila ay hindi na nila ang dapat gamitin. Bakit po? Hindi yun akma sa nangyari mula nang namatay ang katapusang membro sa Iglesia ni Cristo. Dahil po buong sanglibutan nagtuturo na po. Kung ganon, ang dapat gamitin dyan na nila ay buong mundo. Makilala ka sa buong mundo. Bakit nila ang ginagamit sa sitas na yan, sa talatang yan? Dahil po ang nila nakatungkol lang po sa membro ng Iglesia ni Cristo. Yun ang dahilan, nila ang ginagamit. Dahil po ang Iglesia ni Cristo, yun lang ang nagturo sa iisang tunay na Diyos. Yun po ang dahilan, nila ang ginagamit ng ating Panginoong Kristo. Hindi buong mundo. Kung yan lang sa sitas na yan, ang pagtuturo, magkasalungatan naman. Bakit po? Ang binanggit po ng ating Panginoong Jesucristo, nila.
hindi po buong mundo. Pero tingnan nyo, mula 1980 hanggang July 26, 1914, lahat po ang paniwala si Kristo ay Diyos. Kailan lang nagkaroon ng paniwala naman na mayroon na pong nagturo na isang tunay na Diyos pagdating po sa July 27, 1914. Diyan na po nagmula, mayroon na pong nagturo na iisang tunay na Diyos. Diyan naman nagmula ang pag-uusig ng Diablo. Bakit po? Inuusig ito ng Diablo dahil po mayroon na pong magturo ng tama. Kung ganun po, baka itong pagtuturo na iisang tunay na Diyos, magkasalungatan na to sa unang panahon dahil po ang Biblia nahati po sa tatlong malaking panahon. Isang panahon, yun po sa ating mga magulang hanggang kay Abraham. Natapos po sa panahon mga propeta. Ang mga propeta naman natapos po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ganon, dito po baka may nagturo na ang Diyos ay marami. Ang Diyos ay hindi na tunay na Diyos ang tinuturo. Unahin po natin basahin itong nakasulat po. Itong nakasulat po sa Deuteronomio. Itong Deuteronomio, panahon pa po ito ng ating mga magulang. Itong nakasulat sa Deuteronomio sa 32 6 hanggang 12. Ito ang ating mababasa. 32 hanggang 6 hanggang 12. Ito po ang nakasulat. Ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon? O mangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang iyong ama na tumatangkilik sa iyo? Kaniyang nilalang ka at itinatag ka. Ito sa 12 po, ito ang karugtong. Ang Panginoon na mag-isa ang pumapatnubay sa Kanya at walang ibang Diyos sa nakasama siya. Dito po, pinatunayan po. Yung Diyos na isa na walang kasama, ito po ang Ama. Yung pinagmulan sa lahat ng mga bagay. Kung ganon po, ang turo ng ating Panginoong Jesucristo, nagkawangis po. Iisa lang po ang Diyos. Dito po, binanggit ang Ama ay iisang Diyos na pinagmulan sa lahat ng mga bagay. Baka po pagdating ng panahon na po ng mga propeta, baka po iba na ang Diyos na tinuturo, hindi na yung ang Ama. Ito po, mababasa po natin sa Malakias. Malakias 2, ang versikulo 10, ay ganito ang ating mababasa. Ito po, walang baga tayong lahat na iisang Ama, hindi baga iisang Diyos ang lumalang sa atin. Dito po pinatunayan po, iisa lang po ang Diyos, ang Ama,
Sino yung Ama na iisang Diyos? Yung lumalang sa atin. Kung ganon, itong panahon sa mga magulang natin na nakasulat sa Deuteronomy 32 sa 1-12, nagkawangis po, hindi nagkasulungatan. Bakit po? Tinuturo sa Deuteronomy na isang Ama ang lumalang sa tao. Kung ganun po, nagkawangis, hindi nagkasulungatan. Umustahin naman natin, ikatlong panahon, yung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, panahon Kristiyano. Baka po, iba ang Diyos na tinuturo ng mga apostol, hindi na itong iisang Ama na lumalang sa lahat ng tao. Ito pong mababasa po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8:6. Ganito ang ating matutunan. Ganito po ang ating mababasa. Unang Korinto 8:6. Ganito po, basahin ko. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Nagkaisa po sila. Ang lahat ng mga bagay nang galing sa Ama na isang tunay na Diyos. Kung ganon, hindi nagkasalungatan, nagkawangis ang pagturo, yun po ang ating Panginoong Jesucristo. May mga bagay po sa kanyang pinasulat sa 1:17, 1 hanggang sa 3, may mga bagay po tayong dapat pansinin sa kanyang pinasulat. Pinalakay natin kanina yung nila. Kahit kung totoo po na si Jesucristo ay Diyos, hindi na po gamitin ang kanila. Kundi ang dapat gamitin dyan, kay buong mundo na po ang pagtuturo tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, ang dapat dyan nakasulat, makilala ka sa buong mundo. Pinaliwanag ko na bakit nila ang ginagamit ng ating Panginoon sa Kristo. Pero may bagay pa po tayong dapat mapansin sa pagtuturo na yan. Yung tungkol sa tinatawag na iisang tunay na Diyos. Dahil po itong talata na to, tinuturo ito ng lalo na sa nanagtaguyod sa Trinitarian. Na ito, hindi lang iisa ang binanggit dyan sa talatang 17, 1 hanggang 3. Para sa kanila, may kasama pa po dyan ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sa mababasa mo dyan, mayroon pang mga bagay dapat nating unawain. Bakit po? May isa pang ulat sa Biblia na nakasulat sa Gawa 20:30 ay ganito. Gawa 20:30. Gawa 20:30. Pansinin po natin mabuti ito. Ito,
Dapat natin itong mapansin para hindi tayo magkamali sa pagturo ng iisang tunay na Diyos at hindi po tayo magkamali sa pagpaniwala ng iisang tunay na Diyos. Ito po, Gawa 20:30 ay ganitong nakasulat. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasasalita ng mga bagay na masasama upang mga dala at ng mga alagad ng kanilang ulihan. Dito po, mababasa po natin, mayroon ng mga tao na magsalita sa gitna nila. Magsalita ng baliktad. Itong salitang baliktad po, hindi yun ang words, yung salita baliktarin mo. Dahil po kung ganyan ang gagawin nitong mga taong magtuturo ko, walang maniwala sa kanila. Pero mababasa mo dyan na kaanib pa ng Iglesia ni Cristo, kanilang napaniwala. Kung gano'n po, sa anong paraan itinuturo nila ang baliktad? Iyon pong anak ng Diyos. Ituturo nila ito na Diyos anak. Kung hindi mo unawain na nakasulat sa Biblia, madadala ka po nila. Bakit po? Natural po. Dahil ang ama ay Diyos, ang anak, Diyos naman. Diyos anak. Pero may mga bagay po silang nakalimutan. Bakit po? Ang ating Panginoong Kristo, hindi niya kinikilala ang kanyang pagkatao. Yun ang kinikilala niya na siya iisang tao, mapatunayan po sa 8:40 sa unang Korinto. Sa Juan 8:40 nakasulat po na siya ay tao. Bakit po? Yun ang pagkilala niya. Ang sabi pa niya, ito'y katotohanan na aking narinig mula sa langit. Ito po, itong kanyang pagpakilala sa kanyang sarili. Bakit pinakilala niya ang kanyang sarili? Dahil po, yun po ang turo ng Diyos na siya ay tao. Na pinatunayan sa Diyos sa maraming mga bagay na kanyang ginawa. Hindi lang yan. Bakit po ang ating Panginoon Kristo, yun po ang paniwala niya sa kanyang sarili na siya ay isang tao. Dahil po dito sa nakasulat sa Numeros sa unang panahon, Numeros 23:19. Numeros 23:19. Ito po ang ating mababasa. Ito po. Numeros 23:19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na siya'y magsisinungaling. Ano ang Diyos? Hindi anak ng tao. Anong katunayan na siya hindi anak ng tao? Mababasa mo dyan. Sa 24:39. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo,
ang Diyos po walang laman at mga buto. Kung basahin mo po, diyan sa Juan 4:24, ang nakasulat po, ang Diyos ay Espiritu. Kung ganoon po, ang Diyos ay Espiritu, kung magturo ka ng isang Diyos na ipinanganak ng tao, hindi yun tunay na Diyos. Bakit? Ang Diyos po hindi ipinanganak ng tao. Walang laman at mga uto. May mga sitas naman silang ginagamit para patunayan nila na si Jesucristo ay naging Diyos. Pero hindi po nila naunawaan. Itong mga sitas na to na ginagamit nila, sa sunod na namang reaksyon na aking gagawin, isa ito ang ating patunayan na mali po ang kanilang paggamit sa talatang yan. Kung ganon po, itong pagtuturo sa Trinitarian tungkol po sa Espiritu nga ginawa nilang Diyos, hindi ito ang Ama. Bakit po? Mababasa mo sa kanilang ginawang triangle na ang Ama, hindi Espiritu. Ang Espiritu, hindi ang Ama. Sino ito? Yun pong mababasa po natin sa Apokalipsis. 7 espiritu nasa trono, sa harap ng trono. Itong 7 espiritu na to, ito ang inutusan ng Diyos pinadala sa Iglesia. Kung ganun, kung ito, dahil po hindi ang Ama, ang Espiritu hindi ang Ama, at ang Ama hindi ang Espiritu, yun po ang tinutukoy nila. Yung 7 Espiritu nasa harap ng trono. Kung ganun, kung bilangin naman natin, lalong dumami ang Diyos sa pagtuturo na yan. Yun po ang dagdag, yun po ang bawas. Bakit po? Lalong dumami. Saan yung bawas? Yun pong pagka-Diyos sa Ama, binigay nila sa Anak. At binigay sa Espiritu Santo. Hindi po mababasang lahat na yan. Dahil po tapos na ang Biblia. Hindi na po yan mababasa. Kung ganun po, itong pagtuturo na to, yun pong pagtuturo na may dagdag at bawas. Kung ganun, saan ho ang mawala sa iyo kapag mali po ang iyong pananampalataya tungkol sa Diyos? Yun ho ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na buhay na walang hanggan. Hindi lang yan. Marami pa po ang dapat nating bigyang reaksyon. Hanggang dito lang po. Sa muna po. Magandang tanghali po sa lahat.